ito guys ay based sa aking sariling experience. Kasi noong naisip ko na gusto ko mag-aral ng pagmamanicure, ay ang una ko pong naisip na pag-aralan ay kung paano humawak na nipper. So, unang-una talaga guys, ito. Kasi ang aking nanay ay naglilinis po ng kuko. So, siya po ay manicurista talaga. Noon pa, dati pa. So, noong ako po ay nanay na rin, naisipan ko pong gayahin siya. So, ayan po ang unang naisip kong paraan kung paano po ako po mapursu yung aking pag-aaral ng paglilinis ng kuko. Kailangan unang-una po ay marunong muna tayo maghawak ng nipper talaga. So, yung po siya dyan. Yan, ilan niyo po yan. Ganyan po. Di ba nakita niyo po? So, unang-una po, ganyan po muna ang inyong gagawin. So, unang-una, ganyan po muna ang palad. Ganyan ang nipper. Ituon yung dulo ng nipper doon sa hintuturo. And then, i-support yung hinlalaki dito sa part na ito. And then, ito namang itong daliri na ito ay kailangan dito po siya nakasupport sa kabilang side. Yan. So, ganyan po. Okay? Pag-aralan niyo po muna yan. So, sa mga nanay dyan na gusto mag-aral ng pagmamanicure, yan po, ito po ang inyong susundin na tip muna. Ito muna po ang kailangan nyo ma-master na gawin. So, habang kayo po ay nag-aaral, kailangan po muna ninyo bumili ng nipper, and then pag-aralan niyo po muna yung ganito. Yan. Sanayin niyo po muna inyong kamay sa paghawak ng nipper. Ganyan. Dahil hindi po madali ang paghawak ng nipper, madami po ang bumabagsak sa paghawak ng nipper, at kailangan din po mahigpit po ang paghawak ng nipper para po ang nipper ay hindi mabitawan. Dahil po pag ito ay nabitawan, mayuyupi po yung dulo nito at nahihirapan po kayong mag-cut ng ingrown or kuko or dry skin. So, kailangan po hindi po siya mabagsak para hindi po siya mapurol. So, guys, ganyan na po. Yan na po muna sa ngayon ang aking ituturo sa inyo kung paano ang tamang paghawak ng nipper. So, ganyan po muna kayo guys sa mga gustong mag-aaral din ng pagmamanicurista. So, malaking bagay po ito guys. Huwag niyong basta-bastahin ang pagmamanicurista. Malaking bagay po ang naitutulong dito. So, alam niyo ba guys, dito po ako kumukuha ng pang-survive. Alam niyo po ba yun? So, guys, huwag niyo pong basta-bastahin. Huwag niyo pong ilang lang ang pagiging manicurista. Dahil ito po ay napaka-practical na paraan para po tayo makasurvive sa ating paghahanap buhay. Yan. Kahit nasa bahay lang po tayo, madami po ang may gustong magpalinis ng kuko. Dudumugin po kayo ng mga customer. Once na alam nila na marunong po kayo maglinis, once na malaman nila na kayo po ay magaling magtanggal ng ingrown, yan po ang pinakamalaga sa lahat sa mga customer. Ang importante talaga sa mga customer yung marunong kayong magtanggal ng ingrown na hindi po nasusugatan at hindi po namaga ang kanilang kuko. Yung iwasan po natin magmadali dahil hindi po naman padalian. So guys, yun naman po muna sa ngayon ang aking ituturo. Sa sunod po ay marami pa po akong ituturo sa inyo. Don't forget to follow. Salamat po sa panonood.